فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga alipin ni Allah, pinapayuhan ko kayo at pinangangaralan, gayon din ang aking sarili na katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat, o mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamamatay, liban na lamang na kayo ay mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala na palagian na nababanggit tuwing Jumu'ah ay takot ng mananampalataya na kumikilala sa kanyang Panginoon. Takot na may kalakip na pagmamahal, pagdakila at paggalang sa kanyang Panginoon na tumutustos sa kanyang mga pangangailangan at nag-iisang Diyos na marapat niyang sambahin. Takot na nagdudulot na tayo ay gagawa ng mabubuti at iiwas sa masasamang mga gawain. Takot, alhamdulillah, na siyang pinakamainam na manifestasyon o pagpapakita na tayo nga'y alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, na siya namang marapat na ugnayan ng tao sa kanyang Panginoon. Ang kilalanin niya na siya nga'y alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala na umaasa kay Allah sa lahat ng kanyang pangangailangan, katulad ng kung paanong ang alipin na tao ay umaasa sa kanyang amo na tao. Ngunit ang pagiging alipin ng tao kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagiging alipin ng mananampalataya kay Allah, ito ay nakahihigit pa sa pagiging alipin ng tao sa taong amo. Dahil ang alipin na tao sa kanyang amo na tao, limitado lamang ang kanyang utang na loob dito. Subalit ang tao na alipin ni Allah, ang lahat ay utang niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pati ang kanyang buhay ay utang niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah na siyang lumikha sa kanya, nagtutustos, namamahala sa kanyang buhay, at kay Allah na tungo sa kanya siya ay magbabalik. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa pagkilala natin sa pagiging alipin natin kay Allah ay ang palagian nating pagpuri at pasasalamat sa Kanya. Kaya nga, tayong mga Muslim, ang ating mga panalangin ay sinisimulan natin sa pamagitan ng pinakadakilang kabanata sa Quran, ng Suratul Fatiha. Sa simula nito nababanggit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Papuri kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Pagpuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ng pagpuri na ito ay mayroong malawak at malalim na kahulugan. At kabilang dito ay ang taus-puso natin at walang hanggang pasasalamat, pagtanaw ng utang na loob at pagkilala sa lahat ng biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi nga ni Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, na kung bibilangin ninyo ang mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo, ay tunay na hinding-hindi ninyo ito mabibilang. Inna Allah lagafurur rahim. Tunay na si Allah ay mapagpatawad at mahabagin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tinuran na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala na katotohanan, na hindi mabibilang ng tao kahit kailan ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, ay inulit pa niya sa pangalawang pagkakataon sa Quran. Sa isang serye ng mga aya sa Quran, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpapabatid na ito kasama ang iba't ibang mga kadahilanan na tayo ay marapat na magiging mapagpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala at kumikilala palagi sa kanyang mga biyaya na hindi natin mabibilang. Sinabi ni Allah, Qul li ibadiy alladhina amanu yuqimus salata wa yunfikuna mimma razaqnahum sirra wa alaniya. Sabihin sa aking mga alipin na mga nanampalataya, nagtataguyod ng sala at nagtutustos ng kanilang yaman
sa pamagitan ng anumang ibiniyaya namin sa kanila ng lihim at hayagan min qabla an ya'ti yawman la bay'a fihi wala halal. Sila mga nagtutustos ng kanilang mga yaman bago pa dumating ang araw na wala ng pagbebenta rito at wala ng pagkakaibigan. Sabihin mo sa kanila, Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Sabihin mo sa kanila, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ipinababatid sa atin nga ito na dapat nating maunawaan. Si Allah ang siyang lumikha ng kalangitan at lupa. At ang kalangitan na tinutukoy dito ay ang buong kalawakan, ang buong universe, hindi lamang ang langit na nakikita natin. Siya ang lumikha sa lahat ng ito. At siya ang nagpababa mula sa langit ng tubig na sa pamagitan nito ay tumutubo ang mga halaman na mayroong mga bunga bilang biyaya sa inyo. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. At si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagdulot na pakinabangan ninyo ang mga barko na naglalayag sa dagat sa pamagitan ng kanyang utos. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ. At siya ay nagdulot na pakikinabangan ninyo ang mga ilog. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ. At siya ay nagdulot sa inyo na makinabang kayo sa araw at sa buwan na tuloy-tuloy na umiinog at nagpapalitan sa araw at sa gabi. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. At siya ay nagdulot na pakinabangan ninyo ang gabi at araw, na sa gabi tayo ay nagpapahinga at sa araw naman tayo ay nagtatrabaho. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. Si Allah subhanahu wa ta'ala, ibinibigay niya sa inyo ang anumang hilingin ninyo. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kung bibilangin ninyo ang mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo, ay hindi ninyo ito mabibilang. Innal insana ladalumun kafar. Tunay na ang tao ay mapang-api at hindi mapagpasalamat. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa huling aya na ito, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Ibinigay sa atin ni Allah ang lahat ng hiniling natin sa Kanya. Nang tinutukoy niya rito, ibinibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga dua. Tinutugon niya ito sa iba't ibang mga kaparaanan. Na maring ito itutugunin niya mismo kung anong hiniling natin sa panahon at lugar kung kailan natin ito hiniling. Subalit maaari naman naiaantala niya ang pagkakatupad ng dua na ito, o maaring siya ay magdudulot, napapalitan niya ito ng mas mainam pa doon sa kabilang buhay. At maaari rin naman na si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng dua na ito, ang magiging gantimpala nito, kapalit nito, ay ang pagkakaadya sa atin mula sa tiyak na kapahamakan, na dahil sa biyaya ng panalangin na ito kay Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay naliligtas sa disgrasya o kapahamakan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, totoo nga ito na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbibigay sa atin ng ating mga hiniling. Subalit tunay nga na ang tao ay tumatanggi na ibinibigay ni Allah sa kanya ang kanyang pangangailangan. Tumatanggi siya sa pamagitan ng pagiging ambisyoso, na inaakala niya na hindi nagiging sapat ang ibinibigay sa kanya ni Allah at naghahangad pa siya ng mas marami, samantalang ibinigay na ni Allah sa kanya ang lahat ng kanyang kinakailangan. Hangin, tubig, at iba pang pangunahing pangangailangan, at pinakamahalaga sa lahat, gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala, gabay na kung wala ito dito sa dunya, tayo ay maliligaw, at gabay na magiging dahilan na ang tao ay magdurusa sa kabilang buhay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ibinibigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pangangailangan, subalit tayo ay nag-aakala na tayo ay may iba pang pangangailangan, kaya tayo ay nagiging mapaghangad, tayo ay nagiging ambisyoso, tayo ay nagiging alipin ng ating mga pagnanasa at mga kapritsyo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay nga na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay sa atin ng iba't ibang mga biyaya na hindi natin mabibilang, dahil hindi lamang nagbigay si Allah ay hindi lamang nagbigay ng mga pangangailangan natin,
na nalalaman natin, bagkus si Allah ay nagbibigay din sa atin ng mga biyaya na hindi natin nalalaman at hindi natin hiniling, subalit dumarating sa atin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay nga ang katotohanan na sa kabila ng maraming mga pagsubok na maaring pagdaraanan ng tao dito sa mundo, lalong-lalo na ikaw ay mananampalataya, marami tayong dapat ipagpasalamat kay Allah. Maaring tayo sa panahon natin ngayon ay naghihikahos o naghihirap, o maaring tayo ay dumaraan sa iba't ibang mga sakit, iba't ibang mga kaguluhan at iba't ibang mga pagsubok, subalit tunay na hindi pa rin natin kayang bilangin ng mga biyaya ni Allah, dahil si Allah ay nagbiyaya sa atin kahit ng mga bagay na hindi naman natin hinihiling sa Kanya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sino sa atin ang nakikinabang sa dalawang paa na hindi naman natin hiniling kay Allah pero ibinigay niya sa atin? Sino sa atin ang nakikinabang sa dalawang mata, sa Kanyang paningin, pandinig at pananalita na hindi naman natin hiniling kay Allah ngunit ibinigay niya sa atin? At subhanallah, hindi rin natin ipinagpapasalamat kay Allah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napapanahon na payo ito dahil sa panahon natin ngayon ng paglaganap ng iba't ibang mga impluwensya sa internet. Ang pinakalumalaganap na impluwensya ngayon o kabilang sa pinakalumalaganap ay ang pagiging materyoso ng tao. Nalaganap ngayon ng kultura ng pang-iinggit o pagiging inggitero o pag-aakala na sila'y kinaiinggitan sa iba't ibang mga social media katulad ng Facebook, TikTok, YouTube at iba pa. Mga masasamang impluwensya na sana ay malayo rito ang mga Muslim kung sila lamang ay tunay na nagsasabuhay ng kanilang buhay bilang mga Muslim at bilang mga mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, na alipin ni Allah at hindi alipin ng mundo na ito na isinumpa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'una, mal'unun ma fiha. Ang mundo na ito ay isinusumpa ang anumang naririto, illa dhikrullah, liban na lamang sa pag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala, wa mawala, at pagsunod sa Kanya, wa aliman o mutaalliman, o kaya ay sa pag-aaral at sa pagtuturo. Kaya nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung tayo ay tunay na kumikilala sa biyaya ni Allah at nagpapasalamat sa biyaya ni Allah, dulutin natin na ang anumang bagay na material na pag-aari natin dito sa mundo ay hindi natin gagamitin liban na lamang sa apat na ito. Sa pag-aalala kay Allah, ibig sabihin sa mga pagsamba, sa pagsunod sa Kanya, at sa pag-aaral at pagtuturo, na kung hindi man tayo mismo ang nag-aaral at nagtuturo, ay maging dahilan tayo o paraan upang tayo ay makatulong o makapag-ambag sa mga nag-aaral at mga nagtuturo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ay patuloy na tumatanggap ng biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung mawawala ang mga ito ay tunay na magiging mahirap para sa atin. Tingnan na lamang natin ang kalagayan ng mga may sakit. Biniyaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng malusog na pangangatawan, subalit parang hindi natin ito napapansin hanggang sa tayo ay nawalan na ng kakayanan na makapaglakad, o nawalan na ng kakayanan ng ating mga kidney na maglinis sa ating mga katawan, at iba't iba pang mga biyaya ni Allah na tunay nga na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani magbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Dalawang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala na binabaliwala ng marami sa mga tao. Ito ay ang kalusugan at ang bakanteng oras. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ugaliin natin na palagi tayong magtitimbang sa mga biyaya na pinapakinabangan natin mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ugaliin natin na magpasalamat sa Kanya at gumawa ng kabutihan bilang paraan ng pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala.